Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon. Welcome po muli sa Pananambahang Pilipino ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Welcome po sa lahat ng nanonood, nakikinig via YouTube or Facebook at yung mga makikinig po sa 702 DZAS. Welcome po sa aming pananambahan ngayong hapong ito. Mga kapatid, tayo po ngayon ay babasa ng Biblia, ng banal na kasulatan. Maikli lang po ang ating teksto sa hapong ito, so mangyari po lamang na tayo tumayo. At kung meron po kayong kopya ng Biblia, buksan po ninyo sa Ephesians chapter 3. Babasahin po natin ang verse 20 at 21. Dalawang verses lang po. So, tayo po ay tumayo at basahin natin sabay-sabay ang Ephesians 3:20 to 21. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Makakaupo na po kayo. Ay patungkol sa Iglesia ng Diyos, the household of God. Tayo po yun. That should be built on a bedrock. Ang ating Panginoon po ang siyang nagbuo ng Iglesia ng Diyos, tatapwat, siya ang panulukang sulok ng ating Iglesia. Mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa ating serye sa aklat ng Ephesians. Kung alalahanin po nyo, medyo matagal po tayong nag-break. Pero ang aklat po ng Ephesians ay sinulat ni Pablo magmula sa kulungan sa Roma. Siya po ay nakatanikala sa isang gwardya at kanyang dinikta sa kanyang sekretaryo ang sulat na ito. Ang sabi ng iba, yung original daw po na manuscript ng sulat, wala pong nagsusurvive nun ngayon, ay blanco po yung sa pangalan ng iglesia. So, baka daw po ito ay isang general letter sa lahat ng mga mananampalataya. Hindi lang sa mga taga-Efeso. Pero, mas marami po pa rin pong manuscript ang nagsasabi na ito ay pinadala niya sa mga taga-Efeso. Kaya tanggapin po natin yung katotohanan na iyon. Ang gusto ko lamang pong ibigay sa inyo na katotohanan, ito po ay sinulat niya habang siya ay nakakulong. Kaya kung babasahin niyo po at nag-uumpisa siya sa Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pagpupuri po ng kanyang umpisa. Isang doxologia, isang doxology ng papuri sa Diyos bago niya inumpisahan ang kahit na anong sasabihin niya sa sulat na ito. Tapos inilatag po niya ang napakaraming mga dakilang katotohanan tungkol sa kagandahan ng ating kaligtasan kay Kristo Jesus. Yung pong sinabi ng video, in Him, we were chosen before the foundation of the world. In Him, we were redeemed. In Him, we were sealed. In Him, we were guaranteed an inheritance. In Christ po ang tema ng aklat na ito. So kanyang sinambitla ang lahat ng matatayog na katotohanan na yon tungkol sa ating
kaligtasan. Tapos nanalangin siya ng isang panalangin. Inaral po natin yun last time sa verse 14 hanggang verse 19. Sa panalangin yun, idinalangin niya ang kapunuan ni Kristo Jesus sa lahat ng mananampalataya. Nanalangin siya na tayo ay lumakas sa ating inner being. Nanalangin siya na ang ating Panginoon ay manahan sa ating mga buhay. Nanalangin siya na maunawaan natin kasama ng lahat ng ibang mga niligtas ni Kristo Jesus. Ang lawak, ang taas, ang lapad at ang lalim ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Napakadakila nung mga ipinanalangin ni Apostol Pablo. At yung tekstong ating pong pag-aaralan ngayon ay ang kanyang pagwawakas sa dalangin yun. Siguro naisip niya na dahil sa mga dakilang katotohanan tungkol sa kaligtasan natin, maaaring lumaki ang ating ulo o magkaroon tayo ng mapagmataas na diwa. Dahil sa mga dakilang biyaya na espiritual na binuhos ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Biruin nyo, tayo'y kanyang pinili magmula pa sa pundasyon ng buong mundo. Wala pang mundo, wala pang universe. Tayo po ay pinili niya. Kagila-gilalas pong katotohanan. Pagka ganun po ang ating hinaharap na katotohanan, kuminsan po maaari tayo magkaroon ng konting yabang. Ay, elect pala ako ng Panginoon. Datapat ako mas mataas kaysa sa iyo. Kaya naman, sa kanyang dalangin, na ating pinag-aralan nung last time, nakita natin kung gaano ang effort niya na hingin sa Panginoon na palakasin tayo. Ngayon, hindi niya hihingin yon kung alam niya na tayo ay malakas. Hihingin lamang niya yon kung alam niya na tayo ay taglay na mahina. At ganun nga po tayong mga tao. Marupok, mahina, inconsistent, unfaithful. Kaya po ang dalangin niya, O Panginoong Diyos, palakasin mo itong mga mahihinang Kristiyano na ito. Kaya lang, siguro naisip din niya, baka naman manghina sila dun sa panalangin ko. Kasi parang napaka-imposible ng mga hiningi niya, di ba? Na tayo daw ay lumakas sa ating inner being, na tayo daw ay panahanan ng buong kapunuan ng pagkatao ni Kristo. Na tayo ay maunawaan natin ang kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin. Parang imposible, Pablo, ang dinadalangin mo. Paano tayo makatitiyak na sasagutin niya ng Diyos? Madalas, ganyan ang ating suliranin, di ba? Kapag tayo ay humihingi sa ating Panginoon. Nung tayo mga bata, I'm sure nasanay din kayo na humingi sa inyong mga magulang ng mga kagustuhan ninyo. Kami noon, merong batas. Ang tatay ko. Pwede ka lang humingi pag birthday mo o Pasko. No? Hindi kasama ang Pasko ng pagkabuhay. Yung Christmas lang po. No? Ngayon, pag natapat ang birthday mo sa Pasko, patay ka. No? Yun lang ang pwede mong hingin. Di ba? Naging mahusay po kami
sa paggawa ng mga strategy kung paano po kami effectively makakahingi sa mga magulang namin. Sinubukan namin yung nagpapaawa kami. Kawawa naman kami, wala kaming laruan. Sabi ng tatay ko, bahala kayo sa buhay niyo. Kawawa naman kami. Napag-iwanan na kami ng mga kaibigan namin. Pwes, huwag kayong humabol sa kanila. So kung minsan, meron tayong mga magulang na ganyan, kuripot. No? Ang mga magulang ko po, ganoon. Paminsan-minsan po, binoblowout nila kami pag may honor kami sa eskwela. Bihira po yun. No? Dahil hindi naman po kami katalinuhan, maabilidad lang. No? Magaling lang mangopya. No? Kaya nung minsan po na-honor ako, binigyan po ako ng special prize. Kumain po kami ng chicken barbecue with Java rice sa Aristocrat sa May Rojas Boulevard. Tuwan-tuwan-tuwa na po ako noon. Pero hindi man lang po ako pina-order ng extra rice. Saka 2 piraso lang ng manok. Pakpak pa yata yung isa. So alam natin na kung minsan, kung tayo hihiling sa ating Diyos, kinakabahan tayo, baka tayo ay hindi bigyan ng gusto natin. Baka hindi niya kaya. O kaya, baka ayaw niya. So sa mga nagdadalawang isip, sa kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin, iniwan ito ni Apostol Pablo para sa atin. So makikita natin dito ang 2 bagay lamang. Kanina umaga, sama ko po yung iba kong mga anak. At nag-attend kami ng 10 a.m. service. 2 verse lang po to, sabi ni Pastor Larry. Meron siyang 7 points. So tumingin sa akin yung 2 anak ko na tinatanong ng kanilang mga mata, Dad, ikaw, ilang points ka? Sabi ko, 2 lang. 2 points lang. Pero meron akong 7 sub-points. So ganun din po. 2 lang po ang makikita natin dito. Una, ang kahigitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kahigitan ng kapangyarihan ng Diyos. Gaano ba talaga kahigit ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo nananalangin sa Kanya? So ang bungad ng verse 20 ay, now to Him who is able. Ngayon, kung babasahin niyo po yun, to Him who is able, parang wala masyadong dating. Pero depende sa kung sino yung Him. Now, to Him. Ang Him dito ay ang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya ang pinagtutuunan ng doxologia na ito. To Him. Sa Kanya. Itong papuri na ito ay papunta sa Kanya. Sino ba siya? Ang Diyos na dinalanginan ni Pablo nung nagumpisa siya nung kanyang panalangin. Alam niyo, pangalawang panalangin na ito ni Pablo. Yung una po nasa chapter 1. Yung po ay prayer niya for our salvation. Ito pong chapter 3, verses 14 to 19, prayer niya for our sanctification. At nung siya'y nagumpisa manalangin, so verse 14, sabi niya, kanino ba siya nanalangin? Sabi niya, for this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. Wow.
Bakit po ganun ang tawag niya sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ang lumalang ng lahat at namumuno sa lahat. Acts 17:24-28. Nung si Pablo ay nagpipreach sa Athens, sa Areopagus, at kanyang kausap ang mga dalubhasa na pilosopo ng Greek world. Ang sabi niya ganito, Acts 17:24-28. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. Kasi ang daming Greek temples dun eh. Nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place. Siya ang nagluklok ng bawat bansa, that they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet He is actually not far from each one of us, for in Him we live and move and have our being. Yan ang Diyos na pinagpiprayan niya. Ang Diyos na kanyang na binibigyan ng doxolohyang ito ang nagkakaloob ng kalakasan sa mga mananampalataya mula sa kanyang makapangyarihang salita. Romans 16:25. Makikita din natin yung now to Him who is able. Sabi ni Pablo, now to Him who is able to strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret from long ages. Siya ang Diyos na nagbibigay ng pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Now to Him. Siya ang Diyos na kaya tayong iharap na walang kapintasan sa presensya ng kanyang sariling kalwalhatian. Jude 24. Baka iniisip nyo, anong chapter, Pastor? No? Ang Jude po, isa lang ang chapter. Pag nagtanong kayo ng kung anong chapter, ibig sabihin hindi kayo nagbabasa ng Bible nyo. No? Jude, verse 24. Doxologia din. Ang sabi ni Jude, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. Yung mga nakakapaharap sa atin sa kalwalhatian ng Diyos na hindi tayo natitisod. Yun ang Diyos na kanyang pinananangalinan. So now to Him who is able, ang kasunod, to do far more abundantly than all that we ask or think. Napakalalim po nung isang phrase na yon. Dahil yung pong word na far more abundantly ay isang complex word sa Griego. Hindi ko na po ipapaliwanag. Pero tignan po natin kung anong mga bahagi nito. No? Ang Diyos ay hindi lamang able. Now to Him who is able. Hindi lamang po siya able o may kakayahan. But He is able to do. May kakayahang kumilos at gumawa. Hindi katulad ng mga Diyos-Diyusan na sinasamba ng mga Hentil sa Efeso. Napatay at walang buhay at kakayahan. Hindi lang siya able to do, kundi able to do more. Able to do more. Mas higit ang kakayahan niya. At hindi lang able to do more, kundi able to do far more. Mas lalong higit. At hindi lang able to do far more. Kala nyo, tapos na, no? Able to do far more abundantly. Able to do far more, able to do far more abundantly. Nag-uumapaw ang kahigitan ng kanyang kakayahan na kumilos para sa kanyang mga hinirang.
Ang nag-uumapaw na kahigitan ng kakayahan ng ating Diyos ay inihambing ni Pablo sa abilidad ng kanyang mga anak na humiling. Bakit? Kasi ang verse is, now to him who is able to do far more abundantly than, more than ano? All that we ask or think. So isipin nyo, ano bang pwede kong hingin sa Diyos? Pero, Pastor, marami akong gustong hingin sa Diyos na hindi ko masabi sa salita. Nasa isip ko lang. Pero sabi niya, more than we ask or think. Isipin mo lang. And able to do far more abundantly than what we can ask or think. Ang sinasabi niya ay ganito, humiling ka na o mag-isip ka na, nang hihingin mo, na pinaka-imposibleng biyaya na maaari niyang ipagkaloob sa iyo. Mas higit na higit pa dyan ang kaya niyang ibigay. Pilit ng ginagamit ng iba ito sa larangan ng pagkamal ng kayamanan o ng karangyaan. Pero tandaan ninyo, ang konteksto po ay iba. Ang konteksto po ay ang panalangin ni Pablo na tayo ay magkaroon ng inner strength, na tayo ay maging katulad ni Kristo Jesus. Yun po ang konteksto. So, ang Diyos can do far more abundantly more than you can ask or think. Kahit na anong hingin ninyo sa Diyos, para kayo ay lalong tumibay sa inyong pananampalataya, mga kapatid, kaya niyang ibigay. Higit pa, kaya niyong hingin o isipin. Paano? Sabi niya, according to the power at work within us. Balangkasin natin yon. Merong ibang nagbibigay out of their wealth. Diba? Mayaman sila, marami silang nabibigay, but they give out of their wealth. Magmula sa kanilang yaman. So, kung minsan, hindi masyadong impressive yon. Mas impressive yung nakapagbibigay according to their wealth. Diba? Ganon magbigay ang ating Diyos. Siya ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagbibigay siya, hindi out of His power, but according to His power. Yung power niya ay far more abundantly than you can ask or think. Yung salitang power dito na ginamit ni Pablo ay pareho ng salita na ginamit ni Luke sa Acts 1:8. But you will receive power, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and the end of the earth. Ito ang spirito ng Diyos mismo. Acts 4:33, and with great power the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and the great grace was upon them all. 1 Thessalonians 1:5, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction. So, ang Holy Spirit ang kanyang tinutukol dito. Ang Holy Spirit ng Diyos ay kapareho ng Diyos. Ang power niya ay limitless. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, lumago at kumalat ang iglesia ng Panginoon hanggang ito ay umabot sa buong mundo ng panahon ng mga apostol. At kanilang binaliktad ang buong sanlibutan. So kaya ba ng Diyos na palakasin tayo in our inner man? Kaya ba niya na ipaintindi sa atin ang lawak ng pag-ibig ng Diyos? Kaya ba niya na punuin tayo ng buong kalakasan ng Panginoong Hesus upang tayo'y lumago sa ating pananampalataya? Panginoon, ang sabi niya, hindi lang kaya, kayang-kaya, able to do far more abundantly. Ang Espiritu ng Diyos ang bumubuhay sa mga patay sa kasalanan.
Titus 3, verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapaintindi sa atin sa salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Sabi sa verse 16, For who has understood the mind of the Lord so as to instruct us? But we have the mind of Christ. Yung mga ini-indwell ng Holy Spirit. Siya ang nagbabago sa atin, 2 Corinthians 3:18, And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit. Siya ang kumikilos, nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. 2 Peter 1:3, His divine power, dunamis ulit, has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. All things na kailangan natin sa buhay at sa buhay ng pananampalataya ay ipinagkaloob na niya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, yung far more abundantly na kakayahan ng Diyos ay ginagawad niya sa pamamagitan ng kanyang diwang banal. According to the power at work within us. Yung pong salitang work, energeo, no? Ay isang, yung pagtatrabaho na may effort. Within us, sa loob natin, ang galaw ng diwang banal. Within us. Naisip niyo ba kung gaano kadakila yon, yung katotohanan yon? Ang Diyos ng buong mundo, ng buong sansinukob, ang kanyang Espiritu Santo ay gumagawa sa ating kalooban. Sino ba tayo? At pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. Sino ba tayo? But He is working within us, sa ating kalooban, at within us, magkakapatid sa pananampalataya sa ating kalagitnaan. Second point na po ako. Ang kalwalhatian ng kapangyarihan ng Diyos. So, nung una nakita natin ang kahigitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, ang kalwalhatian ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos, iginagawad niya ang kanyang walang limit na kapangyarihan para sa kanyang kalwalhatian. Mga kapatid. Ang kahigitan ng kapangyarihan ng Diyos sa pagtugon sa mga panalangin ng kanyang mga anak para sa kanilang paglago ay tiyak, nakikilos at gagawa sapagkat ang layon nito ay ang kalwalhatian ng Diyos magpakailanman. Alam natin nakikilos ang Diyos, alam natin na sasagutin niya ang ating mga panalangin sapagkat ang kanyang kalwalhatian ang nakataya. Kaya inulit ni Pablo, to Him. Kanina, now to Him who is able. Ngayon, to Him be glory. No? So yung kanyang ability, magre-result sa kanyang glory. To Him who is able, to Him be glory. Ang Diyos muli ang pinagtutuunan ng papuri ng doksolohiyang ito ni Pablo. Kasama dito ang Diyos Ama. Kasi sa chapter 3 verse 14, sabi niya, I bow my knees before the Father. Kasama dito ang Espiritu Santo. Kasi sa chapter 3 verse 16,
strengthened with power through His Spirit. Kasama dito ang Diyos Anak, kasi sa chapter 3, verse 17, so that Christ may dwell in your hearts. So, ang tatlong persona ng Diyos ay karapat-dapat luwalhatiin dahil sa kanyang makapangyarihang pagkilos para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Di ba sa chapter 1 verse 3, sabi ni Pablo, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places." Sabi niya sa chapter 1 verse 5, "He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ," ang Diyos Anak. Sabi niya sa verse 13 ng chapter 1, "In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit." So ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo ay kumilos at gumawa para sa ating kaligtasan. At sila rin ang kikilos, siya rin ang kikilos para sa ating paglago. So to Him ang ating panalangin. To Him be glory in the church. To Him be glory. Ang Diyos ay glorious inherently. Kung wala tayong ibang gawin na papurihan siya, siya ay glorious pa rin. Ang kanyang glory ay hindi nagdidepend sa ating worship. Tayo nag-worship sapagkat karapat dapat siyang panambahan. Hindi nagdidepende sa ating worship ang kanyang glory, sapagkat siya ay glorious. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Sabi ng mga seraphim sa harap ng propeta na si Isaiah, sa Isaiah 6:3. Siya ay banal, banal, banal. Sa paglago ng iglesia, sa pamamagitan ng pag-aaral at pagsunod sa salita niya, at sa paghayo nito na dala ang ebanghelyo, ang ating Panginoon ay naluluwalhati. So glory in the church. Kaya GCF, gumising na po tayo. Inutusan niya tayo na mag-evangelize. Bakit? Sapagkat sa tuwing mayroong naliligtas, siya po ay nag-glorify. Gusto niyo ba talagang sambahin ng Diyos? Magdala kayo ng kaluluwa sa kanyang paanan. Sa ating pagtatapat sa kanyang salita at sa kanyang ebanghelyo, siya ang magdadagdag sa bilang natin. Kasi natatakot kaming mag-share, Pastor, kasi baka hindi sila sumama. Natatakot kami mag-imbita kasi baka sabihin nila hindi kami cool. Cool, kulangot. Sabi ng Acts chapter 2 verse 47, "They were praising God and having favor with all the people, and the Lord added to their number day by day those who were being saved." Sinong nagdadala? Ang Diyos. Bakit? Because He is able to do far more abundantly than what we can ask or think. Siya ang nagdadala. Hindi po kayo. Tayo nag-iimbita lang. Nag-aabot lang tayo ng imbitasyon. Ito, may imbitasyon sa iyo si Panginoong Jesus na lumapit sa Kanya dahil ikaw ay makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. Ito ang imbitasyon. Sino ang nagdadala? Siya. He adds to our number daily those who are being saved. So bakit kayo kakabahan na sumunod sa Great Commission? Wala po tayong excuse. Kasi siya po ang gumagawa. Sabi niya, and in Christ Jesus. Bakit po kasama yon? Kasi wala naman po tayong magagawa if we are not in Christ Jesus. Lahat tayo ay niligtas ng Diyos
kay Kristo Jesus at hinuhubog niya at binabago niya para tayo ay maging kawangis ni Kristo Jesus. Mga kapatid, siguro mga 16 years na po ang nakalilipas. Kami po mag-asawa, tumanggap kami ng isang batang paslit. Isang daughter. Na iniwan sa opisina ng ate ng aking misis. At wala pong mag-aalaga sa kanya, kaya dinala sa bahay namin sapagkat alam naman nila na kami ay nag-a-adapt. Binigyan na po kami ng Panginoon ng isang adopted son. Binigyan po kami ng isang biological son. At yung dalawa naming anak na lalaki ay nananalangin para sa isang babae. Madaling salita, dumating po yung babae sa aming doorstep. Siya ay winelcome namin sa aming tahanan at sa aming puso. Ngunit after 51 days, siya po ay biglang nagkasakit, hindi makahinga. Dinala namin sa ospital, ninebulize, inobserve sa ICU. Pagdating ng madaling araw, siya po ay patay na. Nanalangin po ako sa Panginoon. Panginoon, buhayin mo po ang aking anak. Sabi ng Biblia, we have the confidence that if we pray according to God's will, He will hear us. He will hear us. Sabi ko, Panginoon, dinala mo to sa bahay namin, di namin hinanap, buhayin mo siya. 6:04 the next morning, patay na po siya. Si Hannah, Bethany, Romano, Sebastian. Para po kaming binaril, binomba, grenada sa aming mga puso. Bakit? Ang tanong namin. Bakit hindi sinagot ng Diyos? He is able to do far more abundantly than all that we can ask or think. Hindi sinagot ng Diyos. So, siyempre, masama loob namin, malungkot kami. Mahal na po namin yung aming anak na iyon. Sabi ng iba, saglit lang naman sa inyo, kahit na. Kahit na 2 oras lang sa piling mo ang isang bata, pagka iyong minahal, mahal mo na habang buhay. Pero kinuha ng Panginoon, hindi namin alam kung bakit. Galit na galit yung mga anak naming lalaki sa Diyos. Matagal nilang dinamdam yung pagkakamatay ng kanilang kapatid na babae. Nagtanong kami sa Diyos, wala siyang kasagutan, wala naman siyang obligasyon na sagutin kami. Wala rin kaming karapatan na tanungin siya. Siya ay Diyos. Kami ay niligtas niya lang. 1 year after, kami po ay biniyayaan muli ng Diyos ng isang batang babae. Si Jana Brian, ang aming bunsong anak, na 15 years old na po ngayon. Hindi niya po nakilala si Ate Hana niya. Pero mahal niya po sa kanyang puso. Lampas-lampas po ang aming kagalakan sa pagdating ni Hana sa aming tahanan. At kung hindi namatay si Hana, hindi po namin ia-adapt si Jana. So kinuha siya ng Panginoon, sapagkat ang gusto lang ng Panginoon ay siya ay mamatay sa piling ng isang pamilya na mahal siya.
Sabi niya, sandali lang. I will do more, far more, abundantly than you can ask or think. Ang inask ko lang is buhayin yung anak ko. Ang inisip ko, nasa kalooban naman yun ng Panginoon. Yung pala ang kalooban niya mas maganda. Mas maganda para kay Hannah at mas maganda para kay Jana. Ang mga anak ko humingi ng isang kapatid na babae. Ang sagot ng Diyos, 2. Far more abundantly. At sa proseso pong yun, tumibay po ang aming pananampalataya kay Jesus. Because the glory is in the church and the glory is in Christ. Kailangan po siyang mapapurihan. Tayo ay maging kawangis niya. Siya ang ating katubusan mula sa ating kasalanan, sabi sa Ephesians 1:7. Siya ang ating mana sa langit, sabi sa Ephesians 1:12. Siyang nagbibigay ng inheritance sa atin sa Ephesians 1:13. If we are in Christ, our life is hidden in God. Colossians 3:3. For you have died and your life is hidden with Christ in God. So sino ang dapat papurihan? Si Kristo Jesus. Tayo iniligtas in Him so that we can be like Him, so we can praise Him. Yung po ang sinasabi ng doksolohiyang ito. Gaano natin katagal pupurihin ng Diyos? Sabi, throughout all generations, forever and ever. Amen. Throughout all generations, forever and ever. Amen. Gaano kaya katagal yung magpakailanman? Usong-uso yung, ay meron palang forever. Yun yung pagka pinagkalooban ka ng isang iibigin mo habang buhay. Meron palang forever. Di ba, Caleb? Meron talagang forever. Ang ating Panginoon, ang ating forever. Dahil sa kanyang kahabagan sa mga makasalanan. Kasi alam nyo, itong expression na ito, to Him be glory in the church and in Christ forever and ever. Amen. Paulit-ulit ito sa New Testament. Pinili ko ang ilan. At kung bakit siya pinupuri magpakailanman. 1 Timothy 1:17. Pisa to verse 16. But I received mercy, sabi ni Paul, for this reason that in me as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Bakit? Dahil sa kanyang kahabagan sa mga makasalanan katulad ni Pablo. Katulad ninyo at ako. 1 Peter 4:10-11. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Bakit? Dahil sa kanyang pagkakaloob ng mga biyaya, ng mga gifts sa church para tayong lahat ay lumago sa Kanya. Meron pa. Philippians chapter 4.
19 to 20. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Tapos to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Bakit? Dahil sa Kanyang matapat na pagkakaloob sa atin ng ating mga pangangailangan. 2 Peter 3:18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Bakit? Dahil sa paglago ng ating pagkakilala sa Kanya. Last. Kasi Revelations na eh. Wala nang susunod pa sa Revelations. Revelation 5. Verses 9 to 13. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Then I looked and heard around the throne and the living creatures and elders the voice of many angels numbering myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and blessing. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and all that is in them, saying, To Him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. Bakit? Dahil sa Kanyang pag-aalay ng Kanyang buhay para sa atin. There's glory in the church, there's glory in Christ, because we have a God who is able to do far more abundantly than we ask or think, according to His power within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Tas tinapos niya, Amen. Siya nawa. So be it. Mangyari nawa, Panginoon. Amen. O Diyos, maraming salamat sa kagandahan ng iyong salita sa amin ngayong hapong ito, na ang kahigitan ng iyong kapangyarihan ay tunay nga na hindi namin maisip. Hindi namin kayang isipin kung gaano kalawak ang iyong kapangyarihang kumikilos sa amin at sa kalagitnaan ng aming iglesia. Dahil dito kami ay habang panahong magpupuri sa iyo, magbibigay ng karampatang luwalhati na ikaw lamang po ang may karapatang tumanggap. O Diyos, tanggapin mo ang aming papuri, pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and to the day of eternity. Amen and amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.